85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region, lusot na mahigit 1.1 million na mga manggagawa makikinabang dito. Alamin natin ang mga update, tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Makakasahod na ng mas mataas ang mahigit 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila matapos aprubahan ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod. Ayon sa ahensya, ito umano ang pinakamalaking wage hike na naitala sa kasaysayan ng National Capital Region. Inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ngayong araw ang panibagong wage increase kasunod ng matinding panawagan ng mga manggagawa para sa dagdag sahod sa gitna yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng Wage Order NCR 27, hahatiin sa dalawang bugso ang pagpapatupad ng wage increase. Ang unang 60 pesos ay epektibo na sa Hulyo 11 ng kasalukuyang taon, habang ang natitirang 25 pesos ay ipapatupad naman sa Enero 20 ng susunod na taon. Sa oras na ganap na itong may patupad, tataas sa 780 pesos mula sa 695 ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agricultural sector sa Metro Manila. Samantala, magiging 743 naman mula sa 658 ang arawang sahod ng agricultural workers. Gayon din ang mga empleyado sa retail at service establishments na may 15 o mas kaunting manggagawa at mga manufacturing establishments na may mas mababa sa 10 empleyado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang makasaysayang 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang hulog. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027. Ayon kay Tolentino, bunga ito ng serye ng konsultasyon sa pagitan ng pamahalaan, labor groups at mga employer upang makahanap ng balancing wage adjustment na kapaki-pakinabang sa mga manggagawa, ngunit kakayanin din ng mga negosyo. Aminado naman ang ahensya na may pagtutol mula sa ilang maliliit na negosyo dahil sa posibleng dagdag gastos sa operasyon. Dahil dito, nilinaw ng kagawaran na maaaring mag-apply ng exemption ang ilang maliliit na establishment, lalo na ang mga apektado ng kalamidad o iba pang sakuna. Otomatiko namang exempted ang mga rehistradong barangay micro-business enterprises sa ilalim ng umiiral na batas. Samantala, isinasagawa na rin ng ahensya ang wage review sa iba pang rehiyon sa bansa, kabilang ang Region 4A, Region 3 at Cebu para sa posibleng panibagong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa labas naman ng Metro Manila. Muli, ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Yung ganitong kataas na increase, what is the basis ng government? Pinag-aralan to, mahabang consultation ito. Kasama ang mga employers, bahagi rin po yung mga nangyari, yung kaguluhan sa Middle East, yung pagtaas ng inflation, yung pangangailangan ng ating manggagawa, hindi lamang dito sa Malabon, kundi sa Metro Manila, na maka-adjust ang kanilang kakayanan para makahabol po yung purchasing power ng kanilang kinikita. Ongoing lahat yan. Siguro mauna ang Region 4A, Region 3 and Cebu, Region 7. Dumaan to sa consultation. Siyempre may mag-oppose, lalong-lalo na yung mga maliliit. Pero ang kailangan natin ngayon ay bigyan din ng proteksyon yung mga manggagawang Pilipino na may mga pamilya, laki ang gastusin, marami. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.